Magandang umaga, Sabado, Mayo 31, 2025. Ang mga agila ay nagtitipon ng sama-sam sa sulat mula sa Branham Tabernacle. Ngayon, kapatid na Joseph Branham. Minamahal na buhay na monumento. Ang tinig ng ating naririnig sa mga tape ay ang orim-tunim ng Diyos sa kanyang nobya. Tamang-tama na nitong pinagsama ang kanyang nobya sa isang puso at isang pagkakaisa upang maging isang tunay na iglesia, puspos ng Espiritu, puno ng kapangyarihan ng Diyos, nakaupo ng magkakasama sa mga makalangit na lugar, nag-aalok sa mga espiritual na sakripisyo, mga papuri sa Diyos, kasama ang banal na Espiritu na kumikilos sa gitna natin. Ipinadala sa atin ni Kristo ang kanyang banal na Espiritu upang magsalita sa pamagitan ng kanyang ikapitong anghel upang itayo tayo bilang mga individual sa katangkaran ni Jesus Kristo upang tayo ay maging kapangyarihan at tahanan ng banal na Espiritu sa pamagitan ng kanyang salita. Tayo ang tagapagmana ng lahat. Ito ay aming personal na pag-aari. Ito ay sa amin. Ito ay kaloob ng Diyos sa atin at walang sinuman ang maaring mag-alis nito sa atin. Atin ito. Kung anong hiligin ninyo sa Ama sa aking pangalan, iyon ang aking gagawin. Sino ang maaring tanggihan ang anumang bagay doon? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, kung sasabihin mo sa mundok na ito, malipat ka, huwag mag-alinlangan sa iyong puso, kundi maniwala ka na ang iyong sinabi ay mangyayari. Maaari mong makuha ang anumang sinabi mo. Anong mga pangako? Hindi limitado lamang sa pagpapagaling, ngunit sa kung ano paman. Luwalhati sa Diyos, anuman ang hilingin namin. Mula sa simula ng panahon, ang buong nilikha ng Diyos ay humahagulgol at naghihintay sa araw kung kailan ang ganap ng mga anak ng Diyos ay mahayag. Dumating na ang araw na iyon. Ito ang araw na iyon. Ito ang oras na iyon. Tayo ang mga pinakitang anak na lalaki at babae ng Diyos. Tayo ang buhay na kasangkapan ng Diyos na siya ay lumalakad. Siya ay nakikita. Siya ay nakikipag-usap. Siya ay gumagawa. Ito ay ang Diyos na lumalakad sa dalawang paa sa atin. Tayo ay kanyang nakasulat na mga sulat na binasa ng lahat ng tao. Kanyang pinili, itinaga, ampun ng mga anak na lalaki at babae na kanyang ginagawang isang buhay na tao, isang buhay na larawan, isang katangkaran ng isang perpektong tao. Ipatarapa ang ating sarili sa harap ng isang buhay na Diyos, isang buhay na bertod, isang buhay na kaalaman, isang buhay na pagtitiis, isang buhay na kabanalan, isang buhay na kapangyarihan na nagmula sa isang buhay na Diyos. Ginagawa ang isang buhay na tao bilang isang tunay na larawan sa katangkaran ng Diyos. Ito ay si Kristo sa katauhan ng Espiritu Santo na nasa atin na may tunay na bautismo ng kanyang banal na Espiritu kasama ang lahat ng kanyang mga bertod na nagbuklod sa atin. Ang Diyos na ninirahan sa atin sa isang tabernakulo na tinatawag ang gusali, isang buhay na tabernakulo ng buhay na tahanan ng Diyos, isang perpektong iglesia para sa perpektong capstone upang maikap tayo. Nagpadalang Diyos ng propita para tawagin at pamunuan ng kanyang nobya. Ito ang kanyang unang lubos na naibalik na si Adan, isang tangkad ng isang perpektong tao sa ating panahon upang ihayag ang kanyang salita sa kanyang nobya. Hindi ako makagalaw doon. Walang makagalaw sa akin. Wala akong pakialam kung ano ang sasabihin ng sinuman. Hindi nito ako ginagalaw kahit kaunti. Mananatili ako doon. Maghihintay ako, maghintay. Huwag gumagawa ng anumang pagkakaiba. Nananatili ito doon. Pagkatapos isang araw, ako ay sisigaw kasama ang lahat ng iba pang mga banal sa isang pagkakaisa.
kami ay nagpapahinga na may katiyakan sa bawat salita. Pagkatapos ay harap mo kami sa Kanya. Pagkatapos tayong lahat ay babalik muli sa lupa upang mabuhay magpakailanman. Nangangako ako ngayong umaga sa Kanya ng buong puso ko na sa pamagitan ng Kanyang tulong at sa Kanyang biyaya, idinadalangin kong hanapin ko araw-araw ng walang tigil hanggat sa nararamdaman ko ang bawat isa sa mga pangangailangan nito na dumadaloy sa maliit kong matandang nakatangkaran na ito hanggang sa ako ay maging isang pagpapakita ng buhay na Kristo. Para sa akin, ang pakikinig sa tinig ng Diyos sa mga tape ay programa ng Diyos para sa araw na ito. Ito ang buhay na salita ni Jesus Kristo. Ito ay aking ganap ayon sa salita ng Diyos. Ito ang inilaan na paraan ng Diyos para sa ngayon. Kaya nais kong anyayahan ka na sumama sa akin sa linggo sa 12:00 ng tanghali, oras ng Jeffersonville, habang pinakikinggan ko si William Marion Branham na pinaniniwalaan kong ang tinig ng Diyos para sa ating panahon ay nagtuturo sa nobya ni Kristo kung paano maging ang katangkaran ng isang taong sakdal, 62-1014 im. Brother Joseph Branham. Mga banal na kasulatan na dapat basahin bago ang mensahe. San Mateo Kapitulo 5 versikulo 48, San Lucas Kapitulo 6 versikulo 19, San Juan Kapitulo 1 versikulo 1, San Juan Kapitulo 3 versikulo 3, San Juan Kapitulo 3 versikulo 16, San Juan Kapitulo 5 versikulo 14, San Juan Kapitulo 14 versikulo 12. Mga Gawa Kapitulo 2 versikulo 38, Mga Gawa Kapitulo 7 versikulo 44 hanggang 49. Mga Gawa ika-10 kabanata. Mga Gawa Kapitulo 19 versikulo 11. Mga Gawa Kapitulo 28 versikulo 19. Episo Kapitulo 4 versikulo 11 hanggang 13. Kolosas pangatlong kabanata. Hebreo Kapitulo 10 versikulo 5. Hebreo Kapitulo 11 versikulo 1. Hebreo Kapitulo 11 versikulo 32 hanggang 40. Santiago, Kapitulo 5, versikulo 14. Pangalawang San Pedro, versikulo 1 hanggang 7. Isaias, Kapitulo 28, versikulo 19. Kunin ang Lifeline app gamit ang voice radio at kunin ang DT app sa www.branham.org/in/epps at direktang makatanggap ng mga abiso sa maraming wika mula sa orihinal na pinagmulan. www.branham.org/in/whatsapp. Napagtanto ko na libong-libong mananampalataya sa maraming bansa ang nanganganib at itiwalag sa kanilang mga pastor ng simbahan kung mayroon silang mga notification sa WhatsApp mula sa kapatid na Joseph Branham at kung ikaw, bahagi ang link ng video na ito sa iyong mga kaibigan. Hindi ba sa palagay mo ang mga Kristiyano ay nahaharap sa katulad ng pag-uusig sa nakaraang kasaysayan? Sigurado mayroon sila sa tuwing magpapadala ang Diyos ng propita. Palagi niyang ginagamit ang propitang iyon para hatulan ang mga mangangaral na lahat ay naligaw. Walang pinagkakaiba ngayon, gaya ng sinabi ni kapatid na Branham sa pakikipag-ugnay sa telepono na hayaan ang mga alam ng mga tao sa paligid mo sa telepono kung saan ka nakatayo. Kaya sabi ko, ipaalam sa mga tao sa paligid mo kung saan ka nakatayo. Kinakailangan ni Rahab na ipakita sa publiko ang iskarlata na lubid para mailigtas ang buong bahay niya. At hinihiling ng Diyos na gawin mo rin ito ngayon. Naway bigyan kayo ng banal na espiritu ng gulugot upang manindigan sa publiko
iyong mga kaibigan at membro ng simbahan na ikaw rin ay uunahin ang Diyos sa lahat ng bagay at pindutin ang play. Hanggang sa susunod na pagpalain kayo ng Diyos at Shalom!